Magandang araw po sa lahat. This is Noel Landeros Sarifa once again, and I am here on my daily commitment to speak up against the corruption in our country, not until we find a solution, para baguhin ang sistema ng korupsyon sa bansa. Magrarally daw sila bukas, pero hindi to nila papanagutin si Marcos. Ano yun? Magrarally kayo asking for accountability, asking to stop corruption, pero hindi nyo pananagutin ang taong punot dulo ng corruption na to. Bakit sinasabi kong si Marcos ang punot dulo ng corruption na to? Di ba, yung mga insertions, yung budget, ginagawa sa Kamara, sa Congress. Sino ang speaker? Pinsan niya. Sino ang majority leader head? Anak niya. Tapos wala siyang alam sa nangyayaring korupsyon sa Congress. Wala siyang alam sa korupsyon na nilagay sa budget. Nasabi nga ni Chavit Singson na ang president ang nakikipagpulong sa DBM bago yan mapunta sa Congress. And of course, yung final say ng budget for the past 3 years, bago maging batas yan, si Marcos ang pipirma. Na itong mga pink, magrarally sila bukas at hindi nila papanagutin si Marcos. So anong gagawin natin? Paano natin mapipigilan ang korupsyon sa bansa kung ang mga papalitan mo lang is yung mga galamay, hindi mo papalitan yung ulo? Para matanggal ang korupsyon sa Pilipinas, kailangan tanggalin natin ang ulo, kailangan tanggalin ang mga ugat. Kailangan natin i-overhaul ang system. Ayaw daw nilang i-impeach si Marcos kasi magbe-benefit si Sara Duterte. Definitely, hindi kayo para sa accountability. Hindi rin kayo anti-corruption. Kayo ay mga anti-Duterte. Diba? Bakit ayaw nyong si Duterte ang pumalit? Kung gusto nyong masunod ang batas nagsasabi na kapag pinalitan o nawala na ng kakayahan mamuno ang presidente, ang vice-presidente ang papalit sa kanya. Sino ba ang vice-presidente natin? Si Sara Duterte. Buti sana kung involved si Sara sa korupsyon. Pero hindi. Lahat ng corruption allegation sa kanya na clear. Ang 125 million that was properly liquidated and unmodified opinion ang binigay ng COA. Ibig sabihin, wala silang nakitang anomalya. Ang questions naman na inispend niya in 11 days, kaya tinawag siyang Inday Lustay, that 11 days is not her choice. That 11 days was payment, Kasi late na binigay yung budget and at the end of the year, kailangang magastos ang pera or else babalik siya sa National Treasury. Those are simple explanations and very, very clear. Not unless ayaw mong tanggapin yung mga explanation na yun kasi anti-Duterte ka. Sinasabi nilang pa-travel lang si Inday ginagastos ang pera ng taong bayan. Sinabi na ni Inday, ni piso wala siyang ginastos sa travel niya abroad coming from the office of the Vice President. Ang pinagkagastusan lang is yung security niya wherein hindi naman siya ang may hawak noon. Okay? So lahat ng mga binabatong paninira kay Inday Sara ay na-prove na natin na paninira lang. So ngayon kung naniniwala ka pa rin at ini-insist mo yan, hindi ka for accountability. Anti-Duterte ka lang. So ngayon, wala kang magagawa kung ang majority ng Pilipino ay binoto si Sara. You are crying for democracy. Democracy is the decision of the majority of the people. And the majority of the people, 32 million, binoto si Sara. Kung ayaw nyo talaga kay Sara, pwede naman tayong mag-snap election, Para at least mapanatag ang loob nyo. Ito naman yung gusto nyong mangyari. Ayaw nyo maupo si Sara kasi gusto nyo yung tao nyo ang maupo sa Malacanang. Bakit? Kapag si Sara Duterte ang naupo dyan sa Malacanang, matitigil din ang mga tinatago nyong kalokohan. Ayaw nyo lang naman sa mga Duterte kasi hindi kayo nakikinabang, hindi kayo nagkakapera, yung mga kalokohan nyo napipigilan.
especially yung mga leftist na grupo. Alam nyo ba na sa Davao, zero insurgency nung si Sara naging mayor. And that would be possible all throughout the Philippines. Kaya yung mga taong related sa makakaliwang grupo, ayaw na ayaw nila kay Sara. Bakit? Mamamatay ang kanilang organisasyon, mamamatay ang terrorist group na yan kapag si Sara ang naging president. Kapag si Sara naging president, magkakaroon tayo ng total reform. Si PRRD, he was for federalism. Yung Davao, zero ang utang noon nung umalis si Sara. And Sara can use that model para i-apply sa national level. And kahit papano, I know, mababawasan ang utang ng Pilipinas, may-utilize ang pondo. Diba? So lahat ng aligasyon kay Sara nasagot, and the only person that is fit to be the President of the Republic of the Philippines right now is Sara Duterte. Alam nyo, kaya nila ayaw maging state witness ang mga Diskaya, no, si Soto. Ayaw nila maging state witness kasi sinabi na ni Chavit kahapon na ang mga Diskaya ang kontraktor ng mga Marcos sa Ilocos. Kasi kapag naging state witness ang mga Diskaya, may proteksyon na sila sa gobyerno, they can say everything nang walang takot. And isa ito siguro sa ayaw nilang lumabas kasi dawit na naman si BBM. And alam naman natin na yung side ni Soto is siding Marcos. Kaya nga, nung papunta na si Marcoleta sa puntong gagawin niya ng state witness ang mga Diskaya, nagkaroon ng para pigilan, no? Para pigilan ang pagiging state witness ng mga Diskaya. Kasi kung nangyari yun, mapapaaga ang pagpapaalis kay Marcos sa Malacanang. Well, this is my point of view. This is how I see things. It's up to you to believe me or not. Pero bukas, sama-sama po tayong manawagan sa pagbaba ni Marcos. Sabay-sabay po tayong manawagan sa accountability. Sabay-sabay po tayong manawagan na itigil na ang korupsyon sa bansa. Ayusin ang sistema ng gobyerno ng Pilipinas.